Ganito yan. Di ba sinabi ko sa inyo nung lumakas ako last 2 weeks, gumanon yung rating ko. Doon na nagbigayan ang mga tao ng pera. Yung iba nagdagdag, yung iba for the first time nagbigay ng pera. Siguro anticipating my victory because of the rating. Yung 2 million 8, yung 3 million na yun ang 2 million 8, binayad ko yan sa ABS-CBN para yung propaganda ko makahabol. Despite na inuna ko bayad na ako, inuna pa nila yung propaganda na yung sa bata. Yung bawal eh. And despite there was TRO, ang ABS-CBN lang ang hindi sumunod. They just went ahead to announce and pati ang inquiry garbage. Now tell me, your media is to protect the truth. Nalista namin yun. Tinanong kami saan na yung pera. Sabi ko, nasa ABS-CBN. Yung sa return ko sa election returns expenses, pinasok ko na. Kasi tinanggap ko yung pera eh. Pero binayad ko. Ayaw ko magsalita doon sa labas. Kaya ko lang sabihin sa inyo ang totoo. Actually, yung 2.8 yan, naging income ko tuloy. Wala bang gastos kasi hindi man si ABS-CBN na tanggap ng tanggap. Hindi lang ako, si Romulo, si Alan, Peter, Senator, marami kami. Almost all sa Congress may tama. Kakaba itong harap-harapan na nakaw. So what is your moral authority to tell us what to do, yung mga programa ninyo? Editorial, criticizing us. Would I ever believe you? So I told the Filipino community, huwag kayo basa ng Inquirer pati ABC yan. Hanggang drama lang yan sila mahusay. Yan ang negosyo nila eh. They do not get anything dito except during elections. Ang ano nila, mga rating nila, yung mga drama-drama nila, malaala mo kaya, utang ina mo, nakalimutan ko na kita, bakit alalahanin pa kita? Kaya ako ganito na magsalita. Yung Mylong dyan was leased by government for 25 years. Tapos another 25 years. Tapos isauli na sa gobyerno kasi hindi dadarin nyo. The owner is the Philippine Railway. Hindi na sauli, nagkakaso, ayaw isauli ng may-ari, si Prieto, yung may-ari ng Inquirer. Tapos kung mag-publish sa amin, magsalita sa amin mga taga-gobyerno, halos magnanakaw na kami na dumating na sa gobyerno. Kayo, ngayon, ang Court of Appeals, nag-issue na naman ng TRO, anak ka nang. You better, twice dumating na yan sa Supreme Court. The Supreme Court, the highest court of the land, said it belongs to the government. It is really a property of government. Hindi lang talaga, kasi from Marcos to Aquino. Si Marcos binigay kay Rufino, yung may-ari ng mga sinihan ng sa Manila. Then, itong si Rufino, asawa doon kay Prieto tapos Romualdez. So, Cory na naman, tapos Marcos to Cory. Hanggang ngayon, ang income ng mga establishments yan, ang nagkukubra, si Prieto, may-ari ng donut. Do not steal the property of government. Kala ninyo kayo lang ang marunong. Putang ina ninyo, pati kayo magnanakaw. So do not tell us what to do. Kasi kayo naghahanap lang kayo ng butas sa inyo. That is corruption of the highest order. Isauli ninyo yung property. Otherwise, I would tell the Filipino people,
go there and occupy your property. Ayaw niya ibigay? With the Supreme Court ruling, sabihin ko, inyo, mamili kayo ng tindahan dyan. You choose. Either you return it the normal way, we follow the law, restore the ownership of government to this particular real estate property. Ipagbili ko yan at gawain kong mga bahay dyan sa kayong mga kadamay, damay na tayo lahat dyan. Kung gagawin mo yung sa sundalo na ano, hindi ka nga natakot sa sundalo, gagawin mo. And I do not say anything illegal. It's property of the government, but here comes this TRO sa Court of Appeals. Please, kung puro man tayo abogado, wag na lang tayo magbulahan. Huwag ninyo akong takutin yung korupsyon ninyo. Bothers, magwawaswasan tayo in public. Ay nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyong idamay ang gobyerno kasi kailangan ko ng pera para ipagawa ko ng mga bahay. Kasi yung sundalo, kinuha na yung mga bahay nila, gagawa na naman ako dito. Tapos malaman ninyong agawin na naman, sabihin ko na lang, sige na lang. Hanap naman tayo ng iba, paggawa natin, arya naman kayo, gawin naman ninyo, okay lang. Hanggang mapigil ang sundalo. Ngayon, sabihin ng sundalo na sobra na ito, bahala kayo. I need money to help the Philippines. Let go of the property. It is not yours. I'm going to sell it. Kung gusto ninyo, bilihin ninyo. Highest bidder. I-publish ninyo kung sino yung inquirer man. Kayo, kala ninyo kayo ang nakalamang dito sa mundong ito. At kung magbaboy kayo ng taga-gobyerno, akala ninyo kayo lang ang you think that you are the select few who are honest in this world. Kamali kayo dyan. Kamali kayo. Sir? Sir, if I may, sir, going back to the TROs and judiciary lang, sir. In the event na mag-issue ng mga TROs, how does government go about implementing the That's project? why I am pleading to the Supreme Court to control the state. Pati sila alam nila yan. Yung racket na yan. Yung TRO. Pati yung mga sa gobyerno. Kita mo yung sa Maylong. Mapunta na sana sa atin. Nag-TRO na naman ng letse nandyan sa utang ina ninyo. Nandyan naman sa Court of Appeals. Kailan makuha ng gobyerno yan? Gusto ninyo bidding. Ibid ko yan. Sinong pinakamataas? Gamitin ko yung gobyerno para paggawa ko ng bahay. Saka yung mga kaso na we're working on it to the pinaka-bargain. Yung silam, St. Philers, ayaw ko. Mag-usap kayo ni Dominguez pati ni Dulay. Yan, kay mga kuripot yan. Ayaw magbitaw ng pera. Lalo na si Dulay kay Ilocano. O mag-usap kayo doon. Yan kasi kailangan ko ang pera, gawaan ko ng, I said, I will build a hospital in Basilan, Hulo, Mary Johnston, pati yung pamilya. Doon mapupunta yung pera. Kung anong makuha natin. Because it will be, it goes to the treasury. But I will ask Congress na kita man namin ito, bigay ninyo sa akin because I will build hospitals for the people in those places. Para ang mga Abu Sayyaf, kung matamaan sila, pwede lang dalhin doon sa hospital. Sabi ko ng mga sundalo, kung may tama na yan, putol na yung paa, huwag na lang. Hanap pa na ng bagong kalaban na kondisyon. I'm happy also to report that
the last remaining Abu Sayyaf member, baka po lumabas naman sa news, was tapos silang lahat. All accounted for. Patay sila lahat. The last yung kanina. So, that should also give a lesson to everybody is interested to hear government. At gawain kong mga bahay, dyan, kayong mga kadamay, damay na tayo lahat dyan. Kung gagawin mo yung sa sundalo na ano, hindi ka nga natakot sa sundalo, gagawin mo. And I do not say anything illegal. It's property of the government, but here comes the TRO sa Court of Appeals. Please, kung puro man tayo abogado, wag na lang tayo magbulahan. Wag ninyo akong takutin yung korupsyon ninyo. Budaras, magwawaswasan tayo in public. Ay nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyong idamay ang gobyerno kasi kailangan ko ng pera para ipagawa ko ng mga bahay. Kasi yung sundalo, kinuha na yung mga bahay nila, gagawa na naman ako dito. Tapos malaman ninyong agawin na naman, sabihin ko na lang, sige na lang. Hanap naman tayo ng iba, paggawa natin, arya naman kayo, gawin naman ninyo, okay lang. Hanggang mapigil ang sundalo. Ngayon, sabihin ng sundalo na sobra na ito, ade ko, bahala kayo. I need money to help the Philippines. Let go of the property. It is not yours. I'm going to sell it. Kung gusto ninyo, bilihin ninyo. Highest bidder. I-publish ninyo kung sino yung inquirer man. Kayo, kala ninyo kayo ang nakalamang dito sa mundong ito. At kung magbaboy kayo ng better, twice dumating na yan sa Supreme Court. The Supreme Court, the highest court of the land, said it belongs to the government. It is really a property of government. Hindi lang talaga kasi from Marcos to Aquino. Si Marcos binigay kay Rufino, yung may-ari ng mga sinihan ng sa Manila. Then, itong si Rufino, asawa doon kay Prieto tapos Romualdez. So, Cory na naman, tapos Marcos to Cory. Hanggang ngayon, ang income ng mga establishments yan, ang nagkukubra, si Prieto, may-ari ng donut. Do not steal the property of government. Kala ninyo kayo lang ang marunong. Putang ina ninyo, pati kayo magnanakaw. So do not tell us what to do. Kasi kayo naghahanap lang kayo ng butas sa inyo. That is corruption of the highest order. Isauli ninyo yung property. Otherwise, I would tell the Filipino people, go there and occupy your property. Ayaw ninyo ibigay? With the Supreme Court ruling, sabihin ko, inyo, mamili kayo ng tindahan dyan. You choose. Either you return it the normal way, we follow the law, restore the ownership of government to this particular real estate property. Ipagbili ko yan, ganito yan. Di ba sinabi ko sa inyo nung lumakas ako last 2 weeks, gumanon yung rating ko. Doon na nagbigayan ang mga tao ng pera. Yung iba nagdagdag, yung iba for the first time nagbigay ng pera. Siguro, anticipating my victory because of the rating. Yung 2.8 million, yung 3 million na yun ang 2.8 million, binayad ko yan sa ABS-CBN para yung propaganda ko makahabol. Despite na inuna ko bayad na ako, inuna pa nila yung
yung propaganda na yung sa bata. Yung bawal eh. And despite there was TRO, ang ABS-CBN lang ang hindi sumunod. They just went ahead to announce and pati ang inquiry garbage. Now tell me, your media is to protect the truth? Nalista namin yun, tinanong kami saan na yung pera. Sabi ko, nasa ABS-CBN. Yung sa return ko sa election returns expenses, pinasok ko na. Kasi tinanggap ko yung pera eh. Pero binayad ko. Ayaw ko magsalita doon sa labas. Kaya ko lang sabihin sa inyo ang totoo. Actually, yung 2.8 yan, naging income ko tuloy. Wala bang gastos kasi hindi man si ABS-CBN na tanggap ng tanggap. Hindi lang ako, si Romulo, si Alan, Peter, Senator, marami kami. Almost all sa Congress may tama. Kakaba itong harap-harapan na nakaw. So what is your moral authority to tell us what to do, yung mga programa ninyo? Editorial, criticizing us. Would I ever believe you? So I told the Filipino community, huwag kayo basa niyang Inquirer pati ABC yan. Hanggang drama lang yan sila mahusay. Yan ang negosyo nila eh. They do not get anything dito except during elections. Ano nila, mga rating nila, yung mga drama-drama nila, malaala mo kaya, utang ina mo, nakalimutan ko na kita, bakit alalahanin pa kita? Kaya ako ganito na magsalita. Yung Mylong dyan was leased by government for 25 years. Tapos another 25 years. Tapos isauli na sa gobyerno kasi hindi dadarin nyo. The owner is the Philippine Railway. Hindi na sa uli, nagkakaso, ayang isauli ng may-ari, si Prieto, yung may-ari ng Inquirer. Tapos kung mag-publish sa amin, magsalita sa amin mga taga-gobyerno, halos magnanakaw na kami na dumating na sa gobyerno. Kayo, taga ngayon, ang Court of Appeals, nag-issue na naman ng TRO, anak ka nang. Gobyerno, akala ninyo, kayo lang ang, you think that you are the select few who are honest in this world. Kamali kayo dyan. Kamali kayo. Sir, sir, if I may, sir, going back to the TROs and judiciary lang, sir. In the event na mag-issue ng mga TROs, how does government go about implementing the That's projects? why I am pleading to the Supreme Court to control the state. Pati sila alam nila yan. Yung racket na yan. Yung TRO. Pati yung mga sa gobyerno. Kita mo yung sa Mylong. Mapunta na sana sa atin. Nag-TRO na naman ng leche nandyan sa utang ina ninyo. Nandyan naman sa Court of Appeals. Kailan makuha ng gobyerno yan? Gusto ninyo bidding. Ibid ko yan. Sino pinakamataas? Gamitin ko yung gobyerno para paggawa ko ng bahay. Saka yung mga kaso na we're working on it to the pinaka-bargain. Yung silam, St. Fillers, ayaw ko. Mag-usap kayo ni Dominguez pati ni Dulay. Yan, kay mga kuripot yan. Ayaw magbitaw ng pera, lalo na si Dulay kay Ilocano. O mag-usap kayo doon. Yan kasi kailangan ko ang pera, gawaan ko ng, I said, I will build a hospital in Basilan, Hulo, Mary Johnston, pati yung Pabilia.